Ever wonder how people achieve big goals? Welcome to BTS Beyond the Success, a special friendly interview of two amazing leaders who are both dedicated but found their own unique path to success. You will learn simple ways to beat challenges, find the right mindset to keep going, and get easy tips you can use for your own goals. And let's cheer for our loudest, for our special guests for today. Ladies and gentlemen, this is Beyond the Success. Hello everyone! Happy lunchtime sa lahat mga andito nanunood ng ating event for today, and I would like to welcome every one of you dahil I know the moment na andito ka, maybe you are someone na kagaya ko na nagdasal ng isang opportunity and now ngayon nabigyan talaga ng value at nag-transform ang buhay sa isang opportunity na nakita ko lang maybe kagaya mo through online. So welcome everyone to BTS Beyond the Success, and I'm personally so excited sa lahat ng mga andito to share to you paano nga ba nagkaroon ang isang simple at ordinaryong empleyado na mag-shift ang mindset at maghanap ng opportunity. And of course, before I start, magpapakilala muna ako sa inyong lahat. My name is AJ Reyes. Ayan, pinaka-transformation ko pala ay nagpagupit ng buhok. Charit lang. Isa po akong dating bank employee sa isang sikat na bangko dito sa Pilipinas. And I am so grateful talaga sa naging experience ko sa pagtatrabaho sa isang bangko dahil it opened my mind sa lahat ng mga bagay, sa maraming bagay na paano gumalaw ang pera na hindi alam ng mga ordinaryong kagaya ko. And my name is AJ Reyes, isa po kong bank employee sa isang sikat na bangko. But before that, saan ba ako nanggaling? Galing po ako sa isla ng Samal Island. O, kinsa may mga Bisaya dihaak. Shout out sa mga Bisaya, mga daggod, kag mga pangandoy sa kinabuhi. So, isa po kong island girl, yan. Diyan po nagsimula ang isang AJ Reyes, mangarap sa buhay. Yan po yung bukid lang, simple ang pamumuhay, payak na kayang makakain sa totoong beses ang araw basta marunong magtanim. Kasi maraming lupain dyan na pwede mong taniman na wala pang may-ari. Charot lang, pero yan yung po yung buhay namin doon. Dito ako namulat. Yan po yung mode of transformation. Simple lang talaga. Island. Kaya dyan ako nag-start mangarap sa buhay na ano kayang next sa isang AJ Reyes na nandito lumaki sa isang buhay sa isla. Ayan, ito po ang kinamulatan ko. I grew up from a parents na talagang nagnenegosyo na. Nagnenegosyo na, nagpapa 5-6, nagtitindahan, ayan, mga babuyan. Yan yung pinaka main source of living namin dyan. Nagbabuy-sell din ng kopra yung parents ko. Yan yung ikinamulatan ko dahil yung parents ko po ay hindi po nakapagtapos sa pag-aaral. So growing up, nakita ko kung gaano ka-diskarte, nakita ko kung gaano ka-hardworking yung parents ko just to provide for our studies. Kasi nga, dun ko na-realize ang puso ng isang magulang kung bakit laging sinasabi na anak, mag-aral ka na mabuti para paglaki mo, makahanap ka ng magandang trabaho at hindi mo maranasan yung hirap ng buhay na naranasan namin. Doon kung yan din yung sinabi ng parents mo, baka magkapatid tayo. Charot lang, but I really do believe na dahil sa puso ng mga magulang ko na yun, dahil sa pinaghirapan nila, dahil sa buhay na meron sila, yun yung naging dream nila sa akin bilang isang anak. Yan, kita nyo naman, kahit ano-ano na lang yung diskarte na ginagawa ng ng magulang ko para matustusan yung pag-aaral ko bilang isang estudyante. Dumating nga sa point na, mas mahal pa ng mama ko yung baboy namin. Charot lang. Mas mahal pa. Mas mahal pa yung pagkain ng baboy namin kaysa pagkain namin para lang talaga kumita at talaga matustusan yung pag-aaral namin magkakapatid. So yan yung kinamulatan ko, negosyante na talaga yung parents ko kasi hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. And growing up, laging advice yan sa akin, anak, talagang magtapos ka ng pag-aaral kasi wala kaming tanging maipapamana sa'yo kundi edukasyon. Yun yung pinakapuso ng mga magulang ko kaya walang ibang natanim sa akin growing up kundi talagang sipagan sa pag-aaral. Yan, tingnan nyo naman, talagang nakapag-graduate ako sa college.
Kita ko kung paano ako nag-transition na nag-aral lang mabuti. Hindi naman ganun ka mabuti, pero ang pinaka-goal ko lang talaga at that time is makapagtapos ng pag-aaral. Hindi ko na nga inisip kung ano yung course na matatapos ko, as pinaka-vision ko lang talaga ay yung sinabi ng mama ko, makapagtapos ako ng pag-aaral para pagkatapos kong mag-aral, hindi ko na daw maranasan kung ano yung hirap na pinagdaanan nila at that time. So ayan, so dalawang ginawa ko yung best ko, nag-aral ako ng mabuti, hindi naman ganun ka mabuti pero wala akong bagsak sa school, char! Kasi marunong akong mamili ng kaibigan. Yung mga matatalinong kaibigan, yun nga, naibigay ko yung diploma na gusto ng parents ko, and then they are very proud. Yun naman pinaka-goal natin, di ba? Is makita ng parents natin that we are succeeding sa buhay. Kasi kapag I really do believe sa vision na meron ng parents ko sa akin, makapagtapos lang ako ng pag-aaral, feeling nila successful na. Pero what's really next after kung mag-college, after kung graduate? Kasi at that time, talagang super proud yung parents ko na talagang every time na pumupunta sa amin, talagang bukang bibig nila, kulang na lang. Patayuan ako ng rebulto. But kidding aside, I really saw how my parents na sobrang proud nila sa akin nakapagtapos ako ng pag-aaral. Dahil sa tatlong magkakapatid, ako lang pinakaunang nakatapos. So after that, dahil nakatapos ako pag-aaral, what next? Yun yung vision na pinanghawakan ng parents ko sa akin na makapagtapos ako pag-aaral para pag-graduate ko, may magandang trabaho. And luckily, after I graduate sa college, nakapasok po ako sa bangko. O, sino dito? Sino dito ang pangarap? Pangarap ba magtrabaho sa bangko? Yes. Habang nasa college ako, kapag nakakatagpo ako mga naka-uniform sa bangko, talagang, uy, pangarap to. Gusto ko din yung uniform niya. Parang ang ganda-ganda ko naman kapag yan yung uniform ko. Kaya naman, I took a leap of faith na mag-apply sa bangko kahit malayo sa kursong natapos ko. Kasi natapos ako ng marketing sa college. Tinry ko lang kasi hindi ko naman malalaman kung hindi ko susubukan. So luckily, out of 300s or hundreds of applicants, isa po ako sa mga few na natanggap. Yan, sobrang proud ako sa sarili ko. Nung nakagraduate ako sa college, sobrang proud ng parents ko. So what more kung pag nalaman nila yung anak nila nakapagtrabaho sa bangko. Sobrang proud na baka talaga sambahin na talaga ako nito. Charot lang, but kidding aside, sobrang proud sa akin ng parents ko. So, sobrang proud din ako sa sarili ko kasi ito na yung sa feeling ko na dito na magsisimula lahat. Ito na yun. Ito na yung sinasabi ng parents ko na kapag after kong mag-graduate, makahanap na magandang trabaho, andun ako sa phase na yon. So, nagtrabaho ako sa bangko for 3 long years, sikat na bangko. Iba yung bangko, di ba? Baka nakapag-transact na din ako sa'yo. Ako yung pagpasok mo ng bangko, makikita mo sa high counter, next customer, please. Pak. Override, please. Pak. Ako yung mga naririnig mong ganon. Ako din yung nagsasabing, last call check deposit, social, di ba? And I really thought at that time that I was already living the life. But ito pala yung, I am so grateful. Kasi the moment na nakapasok ako sa bangko, dun ko nalaman, dun nag-open yung mind ko sa possibilities. Ano ba yung mga pattern na na-observe ko, yung mga realization na nagkaroon ako, kung paano nga ba talaga gumagalaw ang pera na hindi alam ng mga ordinaryong empleyado na katulad ko. Kasi pagpasok ko, nag-graduate ako ng school, pagpasok ko sa bangko, empleyado ako that time, pero it has become my stepping stone para malaman kung paano nga ba talaga lumalago ang pera at ano ang iba't ibang attitude at character ng isang tao when it comes to money. Yan. So after that, kaya it boils down to my topic right now is building wealth beyond banking. Ano nga ba yung possibilities? Ano nga ba yung pwede ko pang gawin? How to build my wealth outside sa pagiging empleyado sa bangko? Observing those people na mayayaman. Kasi every day, for 3 years, yan yung ginagawa ko. I transactions from ordinary people, from empleyado, from mga negosyante, at totoong talagang tinatawag natin na VIP client. Kasi sa bangko, meron kami tinatawag na VIP client. Yun yan yung pagpasok nila, kinakabahan na kami, dito na yung VIP client. Nandito na siya, may bit-bit na yung kahon-kahon na pera. Milyon. Yan yung naisip ko na, oh my God,
this has become my exposure for 3 years. And I'm so grateful kasi yan yung ibabahagi ko sa inyo ngayon. Paano nga ba nag-shift yung mindset ko, having that kind of exposure sa mga mayayaman na tinatransact ko araw-araw for 3 years. So ayan, before ako napunta sa realizations na yan, syempre, nag-start ako bilang isang empleyado. Yan, first year. Sino dito ang mga nakaka-relate na first year na pagtatrabaho, sobrang excited. No? Nauuna sa alarm, gabi pa lang nakaplansya na yung uniform. Ayan, isang oras mag-prepare papuntang work. Yan yung routine ko. First year, sobrang excited. Pagpasok ng customer, 10 million, 10 million, 6 million, ako magbibilang yan. Ako bahala dyan. Kasi first year, excited ako eh. That's what I do every single day. Magbilang ng pera nang hindi ko pera. So, yan yung nangyari sa akin. And having that, first year, sobrang excited ko pa. Yan. That second year, dumating ako dyan at parang, I need ng alarm na, kailangan ko ng alarm, yung preparation ko, morning na nagpa-plan siya ng damit, papasok sa work, hindi na medyo nakangiti kapag mag-aantay ng jeep. Until such time na umabot ako ng third year, dyan ko na-realize na gusto ko nang ibasagin yung cellphone ko every time na mag-a-alarm. Kasi wala na akong motivation to go to work. Parang paulit-ulit na lang. Yan na lang yung ginagawa ko. It has become a routine. It has become mechanical. Na alam ko na kung trabaho ko, kabisado ko na lahat na kahit nakapikit ako, kayang-kaya ko nang gawin yung trabaho ko kasi paulit-ulit na lang. At later on, I realized na yung growth na hinahanap ko is kinakain na sa routine na meron ako sa bangko. Kasi every single day, ito naman yung trabaho na hindi ko kayang papasok ko ng 8 a.m., mag-out ako ng 5 p.m. kung balanse yung kaha ko. Ito yung trabaho na hindi ko pwedeng dalhin sa bahay. Baka pag dinala ko sa bahay, may kakatok na lang na polis. Kidding aside, but totoo yun. Paulit-ulit na lang, naging cycle na lahat na talagang yung growth na hinahanap ko, hindi na ako naging masaya ba? Umabot ako sa point na ito na lang ba yung gagawin ko for the rest of my life? Kasi yung growth na hinahanap ko, maybe it's already outside from employment. Kaya if you are someone na matagal na din sa work mo, talagang hindi ka na na-excite, hindi ka na happy, maybe yung growth na hinahanap mo is already outside employment. Kasi yun yung nangyari sa akin. Ito na lang ba yung gagawin ko for the rest of my life? Routine na lang, mechanical, walang growth. I am doing the same thing. Haharap sa customer, haharap ng complaint nila, magbibilang ng pera, magbabalanse, uuwi. And the next day, ganun pa na yung gagawin ko. And for 3 long years, wala akong increase sa sahod. May increase, oo, onte, pero hindi na din siya, nagbe-break even na lang din siya sa expenses na meron ako kasi when nagtrabaho ako, that's when adultinghood strike. Ako na nagbabayad ng bills ko, wala na, hindi na pwedeng si parents ko pa din kasi they have their own thing at yung meron sila ay hindi ko na pwedeng ako pa din, no? Suportahan nila. So that's the time na ako na magbabayad ng bills ko, magbabayad ng rent ako, internet and everything. So ang nangyayari na lang yan, since routine naman siya, walang growth at hindi naman ganun nag-i-increase yung sahod ko. Yung sinasahod ko, napupunta lang din sa expenses at sa bills. So that time, na-realize ko, what kind of life do I want 10 years from now? If you are that someone na nagre-resonate sa'yo na ano nga bang buhay, no? Na gusto ko after 10 years. Kasi ito, pinaka-awakening moment na nangyari sa akin is that nag-attend ako ng isang retirement celebration ng kasamahan kong bank teller. Nandun siya sa bangko for 40 years, I think. 40 years na service, pero same kaming bank teller pa din. Naiyak nga ako sa kanya at the time kasi magre-retire na siya. But natakot ako sa sarili ko. If ito ba yung buhay na gusto ko in the next 10, in the next 20, in the next 30 years. Kasi bank teller pa din siya and doing the same thing at yung growth na nakita ko sa kanya is hindi ganon. Andun lang, na-stuck lang sa pagiging empleyado at yung buhay pa din, ganun pa din, wala pa din massive result. So it's awakening moment for me. Na-realize ko na ito ba yung buhay na gusto ko for the next 10, 20, and 30 years? Doon ko na-realize na I need to do something. I need to do something. Kaya ito yung pinaka-observation ko, pinaka-realization ko, what are the pattern na meron ng mga mayayaman na talagang hindi sila nag-stick sa pagiging empleyado. I have no against employment kasi dyan ako galing. Pero there's a lot of things pa pala na pwede kong ma-experience outside employment. And that is
naging blessing talaga sa akin na pagiging bank employee. Kasi dito ko nakita kung paano nga ba ang mga mayayaman when it comes to their money. This is the behind the scenes of a bank employee, what I learned about money that changed my perspective. Unang-una sa lahat, savings. When it comes to savings, ako sa 3 long years ko pagtatrabaho sa bangko, wala akong masyadong savings. Meron lang onte, pero sapat lang din sa lifestyle na sobrang taas na sinusundan ko nung ako'y naging bank employee. Kasi pag sinabing bangko, mataas ang lifestyle. Pero hindi naman ganun kalaki yung sahod. Kaya napupunta lang din siya sa pagkakape-kape, pagsasama-sama sa mga colleague ko na pumunta dito, pumunta doon, mag-piece of fare, mag-travel and all. Kaya wala din talaga akong savings. But later on, I found out kung paano yung mga VIP clients namin, ng mga mayayaman when it comes to savings. Yes, may savings sila, but big portion of their money is napupunta sa negosyo. Big portion of their money is nire-roll out nila para palakihin pa yung negosyo na meron sila. Kasi they know the game. They know what they call inflation. Kapag pinondo yung pera nila sa bangko, talo sila sa inflation rate. Kasi kung ano yung value ng pera ko ngayon, pera nila ng mga mayayaman, in the next years, coming years, hindi na same ng value. Kaya na-observe ko when I transact to VIP clients na tinatawag namin, mag-deposit man sila ngayon, the next day, the next month, nag-withdraw sila to roll it out. To roll it out sa negosyo na meron sila. And that's how wealthy use other people's money. Ano ba ibig sabihin yan, Ma'am AJ? Other people's money. Ibig sabihin, yung mga mayayaman, ginagamit nila yung pera nila for business expansion, asset acquisition, cash flow, and working capital. Hindi nila hinahayaan na matulog lang yung pera nila sa bangko. Ako, at that time, saan naman ako lulugar? Wala naman akong savings. Ano naman yung i-roll out ko? Wala. Kaya ito yung pinaka-realization ko at that time na parang naipon ko na learnings na pwede kong i-apply in the next coming months kung ako ba ang lalabas sa comfort zone na meron ako as an employee. Yan, it's awakening moments. It's a realization for me. Andito ko din nakita na legit, guys. Legit talaga na mga mayayaman naglo-loan. Akala ko yung mga mayayaman, hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng loan eh. Hindi nila alam, akala ko, it's just that to ordinary people, na kapag may emergency, magpapa-birthday si Junjun, may emergency, yan lang yung time ng mga ordinary people naglo-loan. Pero legit, na even wealthy people, naglo-loan din sila. Because there's what we call good debt and bad debt. Good debt it's those money na nilalagay ng isang tao para mag-generate ng maraming pera. Yan yung ginagawa ng mga VIP clients namin. And bad debt, ibig sabihin, yung mga pera na niloloan na nilalagay sa luho, sa liabilities, na hindi naman magbabalik sa atin na maraming pera. Kaya dito ko napagtanto na, okay, yung mga VIP clients, yung mga mayayaman pala, naglo-loan sila para ilagay sa asset. So yun yung pinaka-second pattern na nakita ko sa loob ng bangko na pwede kong i-apply as an employee if I decided na lumabas sa comfort zone ko, pagiging empleyado. So, unang-una sa lahat, ito yung pinaka-naging observation ko. Kasi nagkakaroon ako ng comparison eh. I compare myself to the beautiful possibilities na yung mga VIP clients namin, gusto ko din yung maging buhay. Gusto ko na wala akong oras, anytime nagpupunta ako sa bangko para mag-deposit, anytime nagpupunta ako dun sa bangko para mag-transact para sa negosyo ko. Kasi this is what I have observed. I am an employee. So, given na yan, I have fixed income, na I give my time for money, limited yung income growth ko, and I only have primary income source. So, routine na lang everyday as a being employee, pag disbalance, bawal umuwi, and there's a lot of time na wala akong nakukuhang overtime pay. Thank you na lang. Pero sa mga negosyante, I really do observe na nakailang balik na sila sa bangko, nakailang deposit na sila sa bangko. Ibig sabihin, they have no income ceiling. Any time of the day, pwede silang kumita. No, and they have more time flexibility, scalable yung income nila, and they have multiple income source. Nakailang transact na sila sa bangko. Ako andun pa din, nagtatransact. Ako pa din nagtatransact, everyday pa ulit-ulit yung naging routine ko. But I am so grateful sa naging experience ko at that time. Kasi talagang I realized a lot of things na talagang pwede kong ma-apply as an employee. Ayan. So, the real question is that employment gave me stability. But is stability same as security?
Ang sarap isipin, no? Kasi working in a bank, I can really say, lagi nga yung sinasabi ng parents ko sa akin eh, congrats anak, kasi nakahanap ka ng stable income. Yes, stable income. Alam ko may papasok sa akin 15th of the month, 30th of the month. Alam ko na yan. Alam ko na din kung paano babudgetin yan. Kasi it's a fixed income. Alam ko na magkano ang ipapasok sa akin. Alam ko kung paano na magkano yung papasok sa akin na income every single month. But is stability the same as security? Kasi, come to think of it, I only have one source of income. What if tomorrow, hindi natin alam, hindi natin ginugusto? What if tomorrow mawalan ako ng trabaho? Is it still giving me the security of my future? Pwede, but I think it's not. Kasi dito ko na-realize that corporate stability is an illusion. Dito ko na-realize na gaano pa ako kagaling sa trabaho, I am replaceable. Kasi working in a bank, dito ko na-realize that I am part of the company. Part ako ng system ng bangko. Pero kapag nawala ako sa bangko, still, magraran ng bangko. I'm part of the system, pero pwede akong palitan at any time, at no cost. Kasi I'm part of the system, pero ang sistema ng bangko ay designed para tumakbo kahit wala ako. And this is one of the things na nakita ko talaga to one of my colleague na nagkamali siya sa isang transaction sa VIP client. Yan, nakita ko nagkamali siya. And the next day, natanggal agad sa trabaho. So sabi ko, grabe no, ganun-ganun na lang. Sinipagan, kulang na lang gawin niya yung trabaho ng manager, kulang na lang siya na magbilang lahat ng pera sa bangko, kulang na lang siya maging security guard. Guys, sobrang ginalingan sa trabaho, pero at the snap of a finger, pwedeng mangyari yun. Pero kaya nga sabi ko that time, I really need to be prepared. Kasi it's better na hindi ko pa siya ganun kakailangan ngayon at may source of income pa ako ngayon. Kesa kailangan ko na dyan pa ako maghahanap at dun pa ako kikilos. Kasi these are the things na sasabi ko na corporate stability is an illusion kapag una, nagkamali. Yun na yung sabi ko kanina na I have one colleague nagkamali siya sa transaction. Milyong transaction, nagkamali siya. The next day, wala na agad siyang trabaho. Pangalawa, pwedeng health. Pwedeng hindi ko na pwedeng meron akong something sa health na hindi ko na magawa o ma-perform yung best ko. Pwede din akong palitan. The performance, kapag sa employment na lang, ang performance level is na-acquire. Kailangan yan, inaano yan ng human resources, kung pwede ka pa, kung capable ka pa ba, kung pwede ka pa bang i-promote ka pa ba, o magpapatuloy ka pa, kung hindi naman talaga yung performance is nami-meet sa pagiging empleyado. And of course, sa panahon ngayon, technology and AI, ang dami ng trabaho na pwedeng gawin na lang ng AI. So it's really, really possible na the next day, what if mawalan ako ng trabaho? What are my actions taken? Right? So kaya naman, talagang doon ako nakapag-isip. After 3 years, after the accumulated experiences, after the observation na nagkaroon ako sa mga VIP clients na meron ako, doon ko na-realize na, should I stay safe? Should I play safe? Or I should take the smart risk? Kasi pag safe, pwede naman I stay in my comfort zone. Pero, predictable pa din yung income. I do familiar routine, wala na nagbago. Yung growth na hinahanap ko, wala na din. And I have lower risk. Lower risk kasi I'm just doing the same thing over and over again. But, I have one risk, and that's the smart risk. Pwede ako mag-explore ng new opportunities, learn new skills, and build additional income and create more options for my future. Kasi kung wala akong gagawin at that time, if I settle sa pagiging empleyado ko, it will not give me the life na gusto ko in the future. Kasi mababaon lang ako, mapapako lang ako sa pagiging employee. Yan, kaya the biggest risk na talagang kinonsider ko nung nandun pa ako sa pagiging empleyado is depending on only one source of income. Because if my only source of income disappears tomorrow, what happens to my cash flow? It drops by 100%. Kasi wala akong ibang source of income eh. Kaya kung ikaw ngayon, empleyado ka, and you are thinking na what if nga no, hindi natin alam yung panahon. Very uncertain yung economy natin ngayon. So why not this time to secure your future, to secure our future, is we consider another opportunity. Doon ko na nirealize, kailangan ko nang gumalaw. Kailangan ko nang maghanap ng exit plan na pwede kong gawin ngayon. Pwede kong gawin ngayon para
makahanap ng isang opportunity na magbibigay ng buhay na gusto ko. This is my realizations. Kailan ako mahahawakan ng itong klaseng pera na ako naman yung may-ari? Because sa bangko, tinuturuan ako mag-ingat sa bawat sentimo, pero na-realize ko, ang pinakamalaking risk na ginagawa ko ay hindi pag-take action para sa sarili kong pangarap. Kaya naman that time, maybe someone like you, nakita mo din yung Elites Empire. At this is a blessing in disguise na after all my realizations, after all my experiences, I met an opportunity. I met Elites Empire. At dito ko na-realize that I need to use my salary to fund my freedom, not just expenses. Gaya ng sabi ko kanina, ang sarap na may 1530. Pero is it enough para sa freedom ko in the next coming years? Kaya, yung ginawa ko, I took action, naghanap ako ng other opportunity, and because of that one decision na ginawa ko, I experienced na kumita. Alam mo, one funny moment, kumita ng ganitong income na hindi ko man na-experience sa pagiging bank employee before. Kasi regular earner lang ako eh. And one awakening moment, one funny experience I had is sa pagiging bank teller is 3 years pala akong nagtatransact ng cheque na mga kumikita sa company na to. AGG, 3 years, every Friday. Nagtatransact ako ng cheque ng mga kumikita sa company na ginagawa ko right now. And with that one decision, from that transaction, it has turned into my own reality. Kasi mga tinatransact ko na mga income nila, na-experience ko na ngayon dahil sa isang desisyon na ginawa ko. And ito lang yung mga ginawa ko. I invest in my knowledge and skills, system that save time, asset that generate income. Pagiging empleyado nga sa bangko, wala naman ako idea. Pero nagkaroon ako ng willingness na matuto. Yan lang din yung ginawa ko the moment na pumunta ako sa opportunity na to. I humbled down na mag-learn ng bagong skills, and because of that, learning new skills, it gave me this kind of result. Akala ko before, kailangan ko pang mag-antay ng 20, 30, 40 years para ma-experience yung ganito. But here, sa community na to, it's very possible pala na kumita ng 1 milyon. Kapag nilagay ko yung sipag ko at effort ko sa isang opportunity na magbibigay sa akin ng buhay na gusto ko. Because I really do believe that time begets time. And when you invest your time wisely today, it creates even more free time in the future. Kaya nakapag-assess ako eh. Kapag ito ba yung bigyan ko ng maraming panahon, maraming oras, magbibigay ba ito ng maraming oras sa akin in the future? Because I really do believe that I need to invest time sa isang bagay na alam ko na it's worth it. Kasi yung time, pinaka-luxury for me. Because time, hindi na naibabalik yan. Kaya I really need to be wise na invest kung saan yung time ko. And very grateful kasi it gave me new experiences. Before, nakapag-travel naman ako, pero piece of fare, local lang. But here sa community na experience to travel abroad na hindi ko naiisipin na bukas Monday na naman. Or next month ako magta-travel, kailangan ko mag-file ng leave. Here, nagbigyan ako ng experience na anytime pwede ako mag-travel and to experience na hindi ko naiisipin na bukas Monday na naman. Ayun ko, yun din yung deserve mo, mga ma'am and sir. And of course, I'm so grateful sa community natin, Elites Empire, kasi dito ko nakita isang community na talagang ituturo sa'yo lahat. Yan, nagkaroon ako ng exposure na malaki sa bangko. Pero I never really had a chance na tanungin yung mga mayayaman ko ano bang ginawa nila para kumita ng malaki at para yumaman. Pero dito sa Elites Empire, I found mentors na talagang wala silang tinatago, ibibigay sa akin lahat para mag-grow at ma-develop yung skills ko at makuha din yung resulta na meron sila. Kaya it's okay, you start na walang alam sa negosyo kasi dito sa Elites Empire, guided. Yun yung na-feel ko, na-guided ako step by step along the way. And ito lang masasabi ko sa inyong lahat that one decision can change your life. Sa isang decision lang, pwedeng magbigyan ng bago resulta at bagong experiences in the future. And I know sa lahat ng mga andito, nakakuha ka na ng mga ideyang pwede mong gawin. I'm so excited kasi meron akong partner ngayon na kagaya ko din na bank employee, and I know mai-inspire ka sa story niya because he is a breadwinner at because of this opportunity din, nagkaroon din ng massive transformation sa buhay. Kaya I would love to call the next speaker, the Thinker Boy of Elites Empire, Josie Jos Biol! Hello, Elites Empire. Good
Good afternoon. No, welcome ho sa ating Beyond the Success. And I know, ikaw na seventh right now, you are so inspired. Ang dami mong natutunan sa first speaker natin na si Coach A.G. Reyes, no, the Rockstar Village Empire, kung paano umiikot yung pera sa bangko, paano pinapagalaw ng mga mayayaman yung pera nila sa bangko. And this time around, ipapakita ko sa inyo yung naging transformation. No, from someone a bank employee, seems to speak sa first speaker natin kanina. Ano bang mga naging realization ko? Bakit ako nagnegosyo right now? And magpapakilala po muna ako. By the way, this is Josh, and your Tinker Boy Blitz Empire, and also a bank employee. Na, hindi lang bank employee, but also a breadwinner. And imagine ho, I am a full-time bank employee, a family breadwinner, o sino dito na nasa event right now, yung mga breadwinner. I know sa story ko, makaka-relate ka because I am also a responsible provider. Nagpo-provide ho ako sa family ko kasi wala ho kaming, kumbaga yung parents ko, separated na. No, walang work, yung mama ko. May pinapaaral din akong mga kapatid. No, and I am been working so hard every single day ho. And by the way, I am from Surigao del Sur. O sino dito yung mga nakapunta sa Surigao del Sur? Andyan ho yung Enchanted River. Ayan, andyan ho yan sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sobrang ganda ho ng probinsya ho namin. No, ang dami hong tourist spots. No, and dito ho, I am a breadwinner. Nag-graduate din ako as computer science. No, same ng first speaker natin kanina. Hindi ko din choice. No, sabi ko sa self ko na kahit ano na lang na course, basta makapag-graduate ako. Kasi bakit ho? Kasi mindset ko that time, gusto kong makapagtapos ng pag-aaral agad. Kasi gusto kong makapag-provide sa family ko. Kasi hindi kami mayaman. No, wala, yung mama ko is just nakapagtrabaho siya before as katulong lang. Yung papa ko before, no, nung hindi pa sila separated, was just a security guard sa M. Lowell Year. No, kaya sabi ko sa self ko, ang hirap ng buhay namin before. Kaya sabi ko, kumbaga, gusto kong makapagtapos agad ng pag-aral. Kaya ginalingan ko talaga sa pag-aral. Wala akong back subjects, wala akong bagsak na mga kumbaga diretso-diretso. Tuloy-tuloy ako sa school. That even computer science yung course ko. Kumbaga, this kind of course, hindi siya madali. Pero ginalingan ko talaga bakit nakafocus ako sa goal ko na makapagtapos ng pag-aaral kasi gusto ko matulungan yung family ko. I want na yung mga kapatid ko hindi na maranasan yung buhay na naranasan ko before. Na alam mo yung buhay na pumapasok na lang sa school, na butas yung sapatos, pumapasok sa school na cellophane bag lang yung bag. Diba? Kaya that time talagang that situation, yan yung ginawa kong motivation sa self ko na mas galingan pa. No, para hindi ma-experience ng mga sumusunod sa akin yung buhay ko na naranasan ko before. Kaya nagsipag tayo, graduate as degree holder as computer science, and nakapasok ko tayo as bank employee sa isang malaking bangko dito naman sa Cebu. Ayan yan. Color red yung bank namin. And imagine trabaho ko dito is kumbaga, I am nasa armored car. O sino dito yung mga nakakita ng mga armored cars? Yan yung ginagawa ko. Kasi dati marami ako nakikita. Alam mo yung nakikita na naglalakad. Tapos may mga bodyguard. Sabi ko, ano kayang trabaho nila? Nagtatrabaho sila sa bangko pala. Nakikita ko nagdadala sila mga cash. Na-imagine ko, what if ako naman? No, what if yan naman yung magiging trabaho ko? No, that time na-experience ko na magdala ng cash, magdala ng pera na may mga bodyguards. Akala ko that time, no, yung taong naglalakad na may bodyguards, yan, kumbaga siya yung politiko, di ba? Sila yung nakikita ko na may mga ganung nakakasunod na bodyguards. Sabi ko sa self ko, anong feeling? Anong feeling kaya pag ganyan yung trabaho? Na may mga bodyguards, siguro feeling importanteng tao tayo. No, yan yung ginagawa ko, sumasakay tayo sa private planes, no, para maghatid ng pera sa iba't ibang lugar outside Cebu. Yan ilang million ilang hundreds of million yung binabiyahe namin sa ibang lugar outside Cebu. Andito naman sa Cebu, sumasakay kami ng armored cars. Imagine sa Cebu, sobrang traffic. Sobrang traffic No, kaya yung armored cars namin, merong pa south, merong pa north. Kaya minsan yung trabaho ko, maabot talaga kami ng 11 p.m. Yan yung time out ko. So, pumapasok ako ng 7 a.m. No, 7 a.m. Ayan, nagra-ready na. Sumasakay na ng jeep para iwas traffic. No, pumapasok ng office by 8 a.m. Log in na. No, nakakauwi ako mga 10 p.m., 11 p.m. And imagine OTTY yan. That time it's overtime. Thank you. No, kasi wala kaming OT.
No, kaya minsan talagang sabi ko sa self ko no na grabe naman tong trabaho na to, 7 days a week. Kasi yung tao ho, kailangan ng pera. Gumagamit ho ng pera every single day yung tao. Kami, nagtatransact din kami sa mga ATM machines. Kami din ho naglalagay ng pera, no, kumukuha ng pera sa ATM machines. Kaya every time na may sira yung ATM machines, every time ho na nauubusan ng pera yung ATM machines, kami yung tinatawagan. Kailangan ho namin puntahan yung ano na yan, yung machine na yan, kahit saan sulok pa yan, sa mga hotels, no, sa mga private na mga resort, ganyan ho. Yan ho yung trabaho ko before. Sobrang ganda. No, sobrang sarap sa feeling. And imagine ho, nagtatransact din ako sa Bangko Sentral. Oh. Sino din familiar ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Ako ho yung pinapadala doon to transact, to withdraw and deposit hundreds of millions. Ako lang ho mag-isa. No, every single day ho, yan ho yung transaction ko. It's hundreds of millions na tinatransact ko sa BSP, pinasinesend ho, pinapadala sa mga branches ho dito sa Cebu, no? Yung hinahatid ho namin sa iba't ibang lugar. Yan ho yung work ko before. And imagine, it's a very risky kind of work. Pero, nag-go ako. Nag-go pa din ako kasi I want to experience ano yung feeling. Kasi sa bangko, it was my dream job. No? Working in a bank, it was my dream job because so dati yung pumapasok ako sa bangko, iba yung feeling. No? Sino dito yung naka-experience na ayaw mong pumasok sa bangko pag naka-short lang, ayaw mong pumasok ng bangko pag naka-chinelas lang. Yan ho yung feeling ko that time. Kasi sobrang gaganda, sobrang gagwapo ho ng mga nagtatrabaho doon. Sobrang ganda ng uniform, sobrang ganda ng office, no? Sobrang it's a very kind of peaceful environment, no? Tahimik, no? Mga professional yung pumapasok. Sabi ko, I want to experience that kind of life. Pero good news, so, hindi ako na-assign doon. No, kasi yung tinutukoy ko is branches ng bank. Hindi ako na-assign doon. Na-assign ako sa back office. So, yun ho yung nasa armored cars, yung sa mga private planes. So, no? And, kumbaga, it was unexpected. No, kasi doon ho sa trabaho na yun, bawal ho kami na may bulsa. Bawal ho na kung packetless yung damit namin, yung uniform namin. No, kung may pocket kami, nagsusuot ho kami ng apron, something. 'Di ba? Kasi bawal ho talaga sa amin ng ganun na, for example, ganitong uniform na may bulsa ho yung pocket. Bawal na bawal ho yan. No, sa BSB din, sa Bangko Sentral, bawal na bawal ho din yan. Kumaga, it was work in a bank. It was really a dream job. Pero that time ho, I was just earning 20,000 every single month. Dream job siya, pero hindi siya dream ng bulsa ko. Kasi I was just earning 20,000. At that time ho, I am a breadwinner. May 4 ho akong kapatid na pinapaaral. Sinusuportahan ko din yung family ko. Yung mama ko walang trabaho. Kaya yung 20,000, sinusuportahan ko din ho yung self ko dito sa Cebu. Imagine, renta pa lang 8,000 na. Sobrang taas ng cost of living that time. Kaya sabi ko sa self ko, 20,000 in every single month na sahod is hindi talaga siya enough. No, it was a dream job pero yung kinikita ko hindi siya enough. No, kaya that time ho, nag-pray. Maybe marami din dito empleyado na yung gusto natin is salary increase. Ito yung buhay ko before. Yes, meron tayong salary increase. Depende ho. No, every single year, depende din yung sa performance natin, yung salary increase. Meron nag-i-increase ng 500, 1,000, 2,000. Depende din ho. If every single year, merong increase na ino-offer. No, but that time, may salary increase man ako, pero yung expenses ko naman is tumataas. No, tumataas yung bills, tumataas yung pangangailangan ng family ko. Kumbaga, tumataas ang salary, pero tumataas din yung expenses sabay. No, and also, habang tumataas yung salary ko, tumataas din yung responsibility ko sa trabaho. No? Imagine, no? Grabe yung effort, grabe yung sipag na nabibigay ko, pero kinukulang pa din. Kaya I need more income. No, pero kahit marami akong income, pero nauubos pa din. I was living paycheck to paycheck that time. No, kaya sasabi ko sa self ko, until when? Until when yung buhay ko na magiging provider ako sa family? No? Until when magiging problem solver ako ng family ko? Until when ako lagi yung tinatakbuhan, magiging emergency fund pag may pangangailangan yung family ko? No, every time na may kailangan ako, sino tatakbuhan ko? Ako lang din. Ako lang din yung gagawa ng paraan. No? Until when kaya ako magiging backup plan? Ito yung buhay ko before. I was working in a good job, no? Ang ganda ng trabaho, ang ganda ng office, pero kinukulang sa pera. And a breadwinner also. Kaya sabi ko sa self ko, this was the question that really changed my life. Ano ba yung magiging exit plan ko? Kasi ayokong ganun lang yung buhay ko. I was working for 3 years. 3 years, so ganun lang yung buhay ko. Sabi ko sa self ko, if in the next coming 3 years, wala akong gagawing bago, ano kaya yung magiging buhay ko? No? Ano kaya magiging exit plan ko? Alam mo ba ho, I want to share to you these options kasi that time ho,
No, nag-iisip ako. I was wondering, no? Mag-isa lang ko nag-iisip ako. I was assessing myself. What could be my possible options? Maybe you are someone here na naghahanap ka rin ng options. No, kasi gusto mo na din makalabas sa pagiging empleyado, makagawa sa life na parang robot na lang ba? Parang gigising ng maaga, papasok sa trabaho, pagting sahod, 15:30, nagiging masaya. Pag 16:31, ubus na. 'Di ba? Sad face na naman. 'Di ba? I don't want that kind of life in the next coming years and the next coming decade of my life. Kaya sabi ko sa self ko, what could be my possible options? Ano ba yung magiging options ko? First option was to stay employed. No, let's just say, okay, 3 years, I've been working 3 years. No, sa isip ko, maghihintay pa ba ako ng promotion? Hindi ako nakapag-try na ma-promote. Ginalingan ko sa trabaho. Inaral ko yung mga trabaho sa bangko, inaral ko yung online, no? Paano yung cash ay deposit and withdrawal sa mga accounts, no? Inaral ko yung accounting, inaral ko yung counterfeiting, no? Inaral ko, pumunta ko ng Bangko Sentral. Ang dami hong work sa bangko, inaral ko talaga. Nagsipag ako, no, hoping for a promotion. Imagine now, I've been working sa bank, 800 to 1,000 cheque. No, yung pinaprocess ko every single day. Kaya minsan no, may tinatanong na ako, patingin nga ng cheque kung okay ba to. No, pwede ba natin in-cash yung 25 million? Minsan no, tinitingnan ko na lang yan kasi memorize ko na yung details, memorize ko na yung perma. Sabi ko, yes, go lang yan. No, i-release natin yung ano yan. Ganyan na ako confident before. Kasi imagine naman, 800 to 1,000 nga cheque, yung pinaprocess ko every single day. Pero hindi ako nakapag-try na ma-promote ho. Kaya sabi ko sa self ko, what if kaya no, maghanap na ako ng ibang trabaho. Pero sa experience ko, as a bank employee, no, nagtatrabaho ako sa bangko, that was my second job. Kasi I started my employment career as a BPO employee. Sabi ko sa self ko, sa BPO, ito yung life ko. Pagdating naman sa bank, ito pa din yung life ko. Parang same lang. So imagine, if maghahanap ako ng ibang trabaho, parang same lang din. Walang bago, no? Monday to Friday, to trabaho, weekends, overtime, holidays, overtime, no? Parang walang life. Yung sinasahod ko is kulang pa din. What if mag-double job naman ako, no? Pag double job ako, same pa din. No, mas malaki pa din yung expenses. Pag may emergency, ubos lahat ng savings. Ubos lahat. Ubos lahat ng privilege. Baon pa din sa loan. Di ba? Kaya sabi ko sa self ko, being an employee, kumbaga ex na siya sa akin eh. I don't want to be an employee for the rest of my life. Kumbaga, what would be my next possible option? What if kaya no, mag-work abroad ako? What if mag-work abroad ako? Kasi I have may tita naman ako nagtrabaho before sa Saudi. Nagtrabaho before sa Canada. What if kaya magtrabaho ako? But then I realize, malaki ang sahod. Yes, mas malaki compare dito sa Pinas. Pero, mas malaki din yung sakripisyo na, ano nila, imagine no, lalayo tayo sa family. Di ba? Eh, dito lang sa Cebu, kumbaga, miss na miss ko na sila eh. Kasi mag-isa lang ko dito sa Cebu that time. Sila is nasa Surigao. Kumbaga ako talagang pumunta ng Cebu para lang makahanap ng trabaho. Eh, that kind of feeling is parang OFW ako. Cebu pa lang yan. Eh, what if lalayo naman ako outside Cebu, outside Philippines? Kasi kumbaga, grabe yung sakripisyo. No? Hindi lang kumbaga, yung emotions ko. No? Yung mga moments with family, yung mga important occasions, masasakripisyo din. No, sabi ko sa self ko, no, working abroad is a no-no for me. Kasi ang daming nagtatrabaho sa abroad, yung dating pangarap nila before, no, yung pangarap ko before makapag-abroad, yan din yung pangarap nila before. But right ito, mga pangarap ng OFW is makauwi ng sariling bansa. Eh kung ganyan yung buhay nila after 10 years, after 20 years, ayoko na ma-experience yun. Diba? Ang hirap. Kumbaga, hindi madali maging empleyado, hindi madali magtrabaho abroad. Kaya that time, sabi ko sa self ko, working abroad, it's a no-no for me. Now, what is my next option? Sabi ko, I've been working sa bank. Now, what if kaya mag-invest ako sa stocks? Sino dito? Yung napapaisip na gusto na mag-invest sa stocks. No? Sino na dito nakikita na mga nakakarinig na mag-invest ka kaya? Well, meron kang sinasahod, meron kang dinatanggap na pera. What if mag-invest ka kaya? Sino dito yung maturuan ng ganyan? Kasi that time nag-invest din ako sa stocks, good news. No, I've tried that. Nag-try ako sa stocks. We have this BPI trade that time no? Kaya tinry ko talaga. Ang dami ko nakikita na about stocks, no? Meron mga establishment dito sa Cebu na nag-offer na mag-invest sa stocks, nagbibigyan ng flyer. Kaya sabi ko sa self that time, what if kaya mag-invest ako sa stocks? Pero then I realized na pag nag-invest pala ako sa stocks,
kulang lang pala yung 200 pesos na in-invest ko. No, kasi that time I've tried, no, tinry ko talaga yung fast food chain na stocks, yung sa mga mall na stocks. Okay, bumibili ako ng stocks for only 200 pesos. Okay, that time was just 0.1 share? One share? No? Tapos ilang buwan, magkano lang kinikita? Paano ako makaka-invest sa stock? Sobrang laki ho ng pera na kailangan para malaki din yung kikitain ko. That time ho, 20,000 lang yung sahod ko. Breadwinner, walang savings. Oh, ang laki ng cost of living sa Cebu, mag-isa lang. Kaya I need a huge amount of money para malaki din yung malaki din yung pera na kikitain ko for me to get out of being an employee. And that time ho, I've realized na yung stocks pala is meron siyang pagtaas at pagbaba. Depende ho sa economy ng bansa. Kaya sabi ko sa self ko, kung ganito yung ano ng galawan ng stocks, hindi ko control. No, hindi ko control yung kikitain ko. Kasi nakadepende yung stocks no, sa economy ng isang bansa. Kaya that time ho, sabi ko sa self ko, investing in stocks is not really for me. No, kasi ilang years pa ako maghihintay ng taas pagbaba. Tapos magkano lang yung ano ko, no, magkano lang yung kikitain ko kasi magkano lang din yung kaya kong invest. No, kaya for me, investing in stocks is hindi siya option for me to get out no sa buhay ng isang empleyado. And that time, this was my last option to start a business. No, paano ako makastart a business? And this is my next question. What kind of business? Which business should I start? No, from someone na empleyado ho, from someone na walang idea sa business, from someone na hindi nakapag-experience ng negosyo kahit sari-sari store, walang idea, no? Paano ako makakapagsimula? Anong negosyo yung fit para sa akin as an employee? Na magkano lang yung sinasahod ko, magkano lang yung pera ko? Then I've tried to think about traditional business. Oh, sa traditional business, alam niyo ba, traditional business, yung abot lang ng utak ko is just sari-sari store. Kasi hindi ko talaga abot yung mga 7-Eleven, hindi ko abot yung mga malaki-laking establishment, hindi siya abot ng utak ko. Kasi nga, yung abot ng utak ko, magkano yung sinasahod ko? 20K? Minsan 500, 1,000 pesos lang in a month yung naiwan sa akin. Paano ako makakapagtayo ng traditional business? Is the traditional business, marami akong kinoconsider. The capital, let's just say 300,000. Anong negosyo yung mapapatayo ko sa 300,000? Milk tea shop? Di ba? Yung 300,000 sa milk tea shop, ipangalan lang yun ng franchise. Di ba? Magkano yung kinikita ko? Saan ko maghanap? Let's just say, sa capital, no, 300,000, hindi magka-create pa ako ng sistema niyan. Para diretso-diretso yung negosyo ko. No, yung location, iisipin ko ba, saan ako magtatayo ng negosyo na patok, kumbaga na malaki yung kikitain ko sa itatayo kong traditional business. Iisipin ko pa yan. Isipin ko pa yung magbabantay sa negosyo ko kasi hindi ko siya kayang mabantayan kasi I was working full-time sa bank. Isa-isip-isip ko, magtatayo ako ng sari-sari store, sino magbabantay? Ako lang din ba? No? Ako lang din ba? May full-time job ako. Minsan 11 PM ako nakakauwi. Di ba? Wala na akong trabaho, wala na akong time sa self ko. Magtatayo pa ba ako ng negosyo na babantayan ko? Or let's just say, may nahanap akong magbabantay. Babantayan ko din. Kasi baka ibulsa yung mga kita. And the next question sa isip ko, pag nagtatayo ako ng traditional business, yayaman ba ako? Kailan ba yung ROI? Sino ba yung nagtayo ng negosyo na to na yumaman, nung kumita ng malaki, yumaman in this, kumbaga ganitong years, no? Kasi marami yung traditional business, yung ROI niyan is 10 years. Diba? 10 years, 20 years. That time, pag ganyan 10 years to 20 years, yung ROI niyan, hindi pa yan, kumbaga wala ka pang interest niyan. Kasi yung binalik pa sa na pera is the money na nilabas mo. Diba? Kaya that time, sabi ko sa self ko, kung ganito naman ang daming isipin sa traditional business, no, ang dami kong gagawin, for me, it's a no-no. No, parang ang hirap, isipin ko pa lang ang hirap na kasi ako lang yung gagawa ng system sa negosyo ko para tuloy-tuloy siya, para hindi for example, pag naglabas ako ng pera, nagtayo ako ng negosyo, the next day, para hindi siya ma-bankrupt agad. Kaya I need to have a system. No, ang dami kong isipin, ang daming pera na ilalabas ko sa traditional business. Kaya the next business na inisip ko that time was online business. Pero that time 2021, that was the time of pandemic. Kasi ang dami hong tao nag-online negosyo. Isa isip-isip ko,
What if just like them, magnegosyo din kaya ako online, no? Baka papatok din sa akin. No, imagine, no? Nung pandemic, ang daming nagbenta kahit ano na lang. Mabenta lang. No, mask, face shield, mga pagkain, lahat ho. That was the transition ho ng online business. Isa isip-isip ko, kung nagtayo ako ng online business, may full-time job ako, para lang din ako ng traditional business. Para pa din ako nagtayo ng sari-sari store na ako nagbabantay. Pero kung ako magdi-deliver, no? Mga that time, sabi ko, parang self-employed pa din. No, kaya what kind of business ba? Anong online negosyo yung patok sa akin? In that time ho, wala akong Facebook, and that was the time na nag-activate ho ako ng Facebook account ko nung naisip ko na mag-online business. Kasi wala man akong ibang platform, alam na ibang platform, no? Welcome back to Facebook. I've been working sa bank ho for 3 years, pero that time ho, wala akong Facebook. No? And that was that time ho, na na-meet ko yung Elites Empire. Days after pag-activate ko ng Facebook account ko, nakita ko yung Elites Empire. Nakapag-join ako sa Elites Empire. No, kaya sabi ko sa self ko, Elites Empire was my answered prayer. Maybe you are someone here na nakita yung Elites Empire. This is not an accident ho. Walang aksidente ho kasi nakita mo yung Elites Empire on purpose. No? Maybe you are someone just like me na nakita yung Elites Empire. Kasi pinag-pray mo din ng opportunity na kayang magdala sa'yo from a life of being an employee. Gusto mong mapunta sa buhay ng mga mayayaman. Kasi ho, Elites Empire, nag-join ako sa Elites Empire kasi nakita ko, yung mga question ko ho, yung mga options na isip ko, nakita ko sa isang video, the financial literacy sa Elites Empire. Kaya sabi ko sa self ko, this is something. Kumbaga, my purpose ho, bakit ako nakapag-activate ng Facebook ko? No, my purpose, bakit ko nakita ang Elites Empire? Kaya that time, wala akong pera, walang savings, walang ipon. No, kasi labas lahat ng pera, labas lahat ng savings, padala sa family, bayad sa bills. That time, nakita ko yung business na to, walang pera. Pero sabi ko sa self ko, I've been working so hard in a kumbaga sobrang ganda ng kumpanya, pero wala akong pera. No, sabi nila, pag nasa bangko ka, no, marami kang pera, pero hindi nila alam, bangko lang yung may pera. Yung empleyado, walang pera. Kaya that time ho, ginawa ko yung Elites Empire kasi sabi ko, I know may malaking purpose dito. So grabe yung belief ko ho sa negosyo. Grabe yung belief, hindi aksidente na nag-activate ako ng Facebook, hindi aksidente ho na nakita ko yung negosyo online. I know there's a huge purpose. Bakit na-meet ko yung Elites Empire sa panahon pa na naghahanap ako ng opportunity na pwedeng magbago sa buhay ko. Sa opportunity na kayang magdala sa mas magandang buhay. Kaya I started this business sa part-time. Yan, nagsipag ho ako sa negosyo part-time. No, eto ho yung leader ko, this girl, bank security guard ho. Nakikita nila lang ako na nagbibitbit ng ganito, empowered consumerism na paper bag sa office ho. No? Sa office ho, alam niyo ba that time, pag pumapasok ako sa office 8 a.m., yung transaction ko minsan nagsa-start ng 12 noon. No, yung kasi aalis pa yung armored car. That time nasa office ako na naka-assign. Yung armored cars na yan, babalik sila sa office by 12 noon. That time ho, sabi ko may mahaba akong oras. From 8 a.m. to 12 noon, sabihin ko sa manager ko, "Sir, pwede po ba ako pwede mo muna lumabas?" Kasi pupunta lang ako ng may kukunin lang ako na package. Madiskarte tayo. Pumunta ako ng office. Ayan ho. Nagbibitbit lang ako ng paper bag that time. Sabi ng bodyguard namin, "Ano yan? No, anong ginagawa mo? Pa-join ako." That time ho, nag-join yung bodyguard namin. No? Grabe yung nagagawa ng business na to. No? And imagine ho, nag-join din ako sa Elites Empire. Bakit ko sinipagan dito? Bakit ko sineryoso yung negosyo kahit I was doing this business part-time? Because I saw results. No, grabe yung results na nakita ko that even ho, mga estudyante, even na mga ordinaryong empleyado ho, grabe nagkakaresulta ko dito sa Elites Empire. Nagbabago yung buhay. And sabi ko sa self ko, kung nagawa man nila, I know kaya ko din. What if i-try ko? No, their results became an inspiration to me. No, that kumaga ginawa ko din yung business. Kaya salamat ho sa lahat ng mga may resulta dito sa Elites Empire. And the biggest wealth I gained ho dito sa Elites Empire was just hindi lang money. Wasn't money. It was my growth. From someone na being employee ho. Being a bank employee ho, ang dami yung naturo sa akin sa Elites Empire, that confidence and communication, dati walang kumpiyansa sa sarili ho. Hindi ako marunong makipag-usap sa mas maraming tao ho, sa iba't ibang klaseng background ho. Wala akong ganyan ho, but Elites Empire taught me this, to gain my confidence, not to communicate well. Dati ho, hindi ako ganito nakikipag-usap sa inyo ho, na ang dami nyo right now nakapag-attend sa ating event, no? But Elites Empire taught me this. Elites Empire taught me entrepreneurship.
Dati I was just earning 20,000, but Elites Empire, grabe yung tinuro sa akin sa negosyo. That even, kumbaga right now, kumikita ng nakapag-experience kumita ng 25,000 in one day, 50,000 in one day. Dati ho, sa isip ko is kaya ko siyang kitain sa pagbabangko for 2 months. Pero the question is, kaya ko ba siyang maipon? Kasi every single month, nasi-zero ako. Napag-experience ako dito, 3 days, 104,000. Sabi ko sa self ko, grabe naman itong negosyo na to. Grabe yung time. Grabe yung time na na-save ko dito. Grabe yung buhay. That even me na nakatapag-try magbakasyon, kumikita pa din. Sa trabaho ho, no? Kailangan ko pa mag-file ng leave. Minsan, dinideny pa. No? Pag nakapag-leave naman, kailangan bumakbak overtime para makapagkuha ng pera. No, pagbalik naman, ayun, bawi sa trabaho. No, but here at Elites Empire, grabe yung buhay that even me na nakapagbakasyon ho, kumikita pa din ng malaki. And of course, this Elites Empire taught me leadership. No, akala ko before, I was just an ordinary employee. No, follower lang. But here at Elites Empire, grabe ho yung tinuro sa akin how to lead people na iba-iba yung background. Meron ditong OFW si Ferrer, meron dito natatrabaho sa logistics, meron dito ho teacher, meron naman dito sa Canada ho. Grabe ho, ito ho, iba-iba yung background. Grabe yung naturo sa akin sa Elites Empire, how to lead different kinds of people. And of course, Elites Empire give me this vision na here sa negosyo na to, ang daming buhay ang nabago, and I know, mababago din yung buhay ko. Elites Empire made me experience a lot. No? Nakapag-travel ako sa South Korea, nakuha ko yung unang million ho. Ang dami, that even riding in sports car na hindi ko nagagawa before sa employment. No? But here, Elites Empire made me experience ano yung feeling na makasakay sa isang sports car, isang mamahalin na sasakyan. Kasi yan din yung buhay na naghihintay sa akin. And Elites Empire made me an inspiration sa mas marami pang empleyado, sa mas marami pang dreamer. No? Grabe ho yung growth, yung transformation na nabigay sa akin sa Elites Empire. Kaya sa lahat ng empleyado ho right now watching this event, ito yung masasabi ko sa inyo, yes, a salary is important, but should not be your only plan. No? Salary is just, kumbaga, pambayad mo lang yung bills eh. No? And providing today is not enough. You need to build something for tomorrow. You need to build something na alam mo yung sipag mo, yung galing mo, yung oras mo is well paid off. No, that even the life na kahit hindi ka na nagtatrabaho, meron pa ding income. And of course, that you have impacted a lot of lives, a lot of dreamers, na yung buhay mo magiging inspirasyon din sa mas marami pang tao. Kaya ikaw na sa event right now, think long term. No, ano yung magiging buhay mo 10 years from now? Ano yung magiging buhay mo 15 years from now, 20 years from now, or even after retirement? Ano yung magiging buhay mo? Sobrang ganda, di ba, with Elites Empire? Kaya sipagan natin sa Elites Empire. No, sipagan natin dito sa negosyo na to, sa community na to. Kasi kung maraming buhay ang nagbago, I know, mababago din ang buhay mo. And I know, your story will be an inspiration sa mas marami pang tao. Kaya thank you so much, Elites Empire. It's really life-changing. And I can really see myself doing Elites Empire for the rest of my life. From 1 millionaire, ngayon 159 na. Pero saan? At paano nga ba ito nagsimula? Gusto ko magbago yung buhay ko, gagawin ko to. Nag-decide ako, pinanindigan ko rin talaga. Katulad ko na mataas yung pangarap pero hindi alam kung paano. Nung nag-unite tayo, yung nag-align tayo, that is the start. Ito talaga yung bumuo talaga ng pagkatao ko. Marami kong bisyo. Thank you for the second life na binigay mo sa akin. Yung isang katulad ko nabigyan ng pag-asa. Sobrang daming taong na-awaken yung dreams nila, yung soul nila. May pag-asa pala sa buhay. Again, Elites Empire is here for you guys para sama-sama tayo sa tagumpay. Here's a toast for our commitment that will be here. Elites Empire forever! And the best is yet to come because as I grow, you grow. Elites Empire is growing larger. Hey now,
Hindi lang to pangarap ko. Ito yung pangarap ng buong pamilya ko. This is a result ng community na binil out of love. Hindi dahil sa community na to. Kasi dito sa Elite Empire, pag nilagay ko yung sipag ko, pangarap ko ang makukuha ko. And we are going to South Korea with 52 leaders who are from Elite Empire. This will be an amazing trip. So, samahan nyo kami along the way. Ang sarap na experience kaya thank you so much, Elite Empire. Hindi lang to community, but it is a family. The moment na nasa Elite Empire ka, ano man yung pangarap mo, posible na siya. You just see Elite Empire at the tip of the iceberg. Hindi mo pa nakikita itong buong talaga. I want you to live, not just to exist. To Elite Empire, thank you so much kasi binago mo yung buhay May opportunity pala na kahit nandito lang sa Pilipinas, Elite Empire, purpose ko rin. nagbigay sa akin Bakit ng ako nabubuhay? clarity. Is to inspire Gano'ng magandang buhay yung more people. nag-aantay sa akin. Ang ating Empire Rising Star! Sabi nila, I am the youngest female dance challenger owner in the Philippines. Para sa lahat ng mga OFWs, magandang kwento kabayan. This is your Miss Intensity. For today, your big boss. Welcome to the main stage of the hottest online show on the planet. Welcome to Gachang Gabi Day! A show that will really give you inspiration. Inspiration! Kaya mo na pull off because you keep on grinding, keep on doing, keep on practicing until you get it. Finally, we made it! It feels so good that the first time na naging top 1, may 8 po ako kasama na nasa top 20. Mr. Intensity, the Queen of Elite Empire, John Julius. They call her the Iron Lady, the Slayer. Luis Cabrina. Elite Empire, mag-ingon! Another first timer! I want you to experience yung malaking butanding. Makakasama kayo ako sa pa. Alam niyo, grabe mahal na mahal po kayo ng mga Dream Squad. I can really see myself doing Elite Empire for the rest of my life.